Bati ka naman dyan, Sas. Miss na miss ka na ng mga kababayan natin. Ayaw mo na mag-live tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Sas Rogando Sasot ng inyo pong favorite American colony traitor. Alam mo, nagulat ako sa Gusto, iyo, ha. Sobra yung gusto mo ano mo. ba yan? Oo, sobra. Sabi ko nga, kakaiba, kakaiba ka rin, ano? Iba ka talaga. Yun lang. Iba talaga tama ako, Byron. Oo, iba ka, iba. Eto na, loud and clear naman daw. Yun, salamat. Oh. Ay, nako, salamat. Kamusta sa mga million viewers ni Byron? Alam mo, Byron, ba't hindi ka nila mapatumba? Ha? Yung page mo. Wala eh. Ba't hindi nila mapatumba yung page mo? Alam mo, yun siya yung ang hirap hanapin eh. As in, kailangan Wala na. sadyain. Hindi Wala yung Facebook na. mo. Kailangan talaga sadyain. Yes, wala nang na ano na siya, na dead on arrival na siya, Byron. Naku, patay ka. Meron pa naman akong interview sa US Embassy. Sa 13, tapos makikita nila. Tapos ako pa ini-interview mo. Tapos ako, Pag ako na-deny, Nasa- ikaw may kasalanan, ha? oo, sabihin mo sa kanila, ano ka, willing kang mag-double agent. Ay, grabe. Double agent talaga, ha? Di ba, lagi nilang sinasabi na sobra na itong ginagawa ng China. Tapos, Oh, totoo ba na sa tingin mo sobra ng ginagawa ng China ngayon na paglagay-lagay ng ganon? Is it new o matagal naman na yan? nangyari ba to nung panahon ni Duterte? Byron, ikaw nasa gobyerno ka. Nangyari ba to nung panahon ni Duterte? Hindi. So, Oh, ibig mo sabihin this is a response doon sa ginagawa ng ng ating gobyerno. well, it's a dispute, no? Halimbawa tayong dalawa, no? Byron, nag-away tayo. Gagawa ako ng isang bagay, magre-respond ka, magre-respond ako. Is that a normal course of events? Na pag meron kayong away, ba tayo daw? Huwag na tayong magbulahan. Nag-away tayo before. O may gagawin ka, magre-respond ako. Did you really expect na hindi ganun yung mangyayari? Hindi, siyempre, lagi Oo. sinasabi nila na parang kasi ngayon na nga lang tayo nagkakaroon ng bayag. Sabi nga nung iba, ngayon na nga lang tayo nakakapalag. So mali yung approach ng gobyerno, something like that. Not really sure, no, kung ano yung pagpalag na sinasabi nila. Because nung panahon ni PRRD, if I can remember it right, even that, I think it was the channel who even interviewed me earlier, or the government channel or somebody else's channel, na yung mga mangisda, sabi nila, nung panahon ni PRRD, nakakapangisda na sila uli. Mhm. Hindi, pero limitado. Yes, because I believe yung kasi yung sa loob kasi ng Scarborough Shoal, that's what they prevent. Kasi yung sa loob kasi ng Scarborough Shoal, ano kasi yan meron kasing that's actually where the fish breeds. So talagang bawal doon. So, well, I believe pinagbawal din yan ni PRRD before. So yun ang sinasabi mong parang pinipigilan ng Oh, well, ang hindi kasi malinaw is para saan ba yung barrier na yon? Did we even ask China what is that barrier for? Hindi. Wala eh. Basta Oh, well, you can always ask them. Pwede naman kasi na kasi ganito, no, Byron, if you see something there, saan ba ako unang lalapit? Sa media ba? Yeah. Siyempre, di ba may channel, the communications are open, we still have diplomatic relationship with China. You can always ask them, oy, pare, ano ba tong barrier na to? Ganyan. Kasi, traditional fishing ground din doon ng aming mga mangingisda. Kasi the South China Sea arbitration decision decided that the Scarborough Shoal is traditional fishing grounds of Filipino, Vietnamese, Chinese, and other nationalities. So, and historically, it's really a traditional fishing ground ng iba't ibang mangingisda. That's why for a very, very long time,
Filipino and Chinese fishermen, and even Vietnamese, and ay malayang nakakapangisda dyan. Kaya nga, if you go to Zambales, the Baho, yung fishing communities dyan, marami silang stories of friendship with Chinese fishermen. Nagbabarter pa yan minsan. Maraming nabuo diyang, marami diyang nabuong pagsasamahan. Okay? And then things changed during the Aquino administration. And at hindi sa akin ito nanggaling to sa mangingisda na interview nila sa harap, it was even Harry Roque who was there. Do you remember the time na yung sina Jokno ba yun? Yung gusto nila i-represent yung mga mangingisda or whatever. Tapos sabi ng mga mangingisda, hindi naman nila, hindi naman sila pumayag mag-represent. So the thing is, what happened during the Aquino administration? So there was a standoff, and then nagmagaling tong Amerika. Naku, baka hindi ka mapigyan ng US visa nito. I'm just gonna state facts, no? Sinabi naman. So parang ganito sinabi ko. Retaliation lang yung ginagawa ng China ngayon. Well, it is part of escalation of the conflict. Well, you escalate, they escalate. So, what do we really expect them to do if you escalate? Hindi, kasi kanina nabanggit mo, di ba? Ewan ko nga, hindi finalop yung question kanina dun sa nabanggit mo na there was no negotiation na nagaganap, which there were no negotiations. As far as I know, there were no negotiations going on, because the only proof that there is a negotiation, ganito yan, no? Negotiations, they will always have a progress report. And oftentimes, in a formal negotiation, after each stage, the negotiating party often will release a communique. Communication on what actually transpired. Na we acknowledge the position, kasi kailangan mo magpakita ng progress. Okay? So, wala namang ganun. There were talks, correct. Kasi what PRRD did is laying the ground for a good negotiating environment. Ngayon, the problem kasi nung panahon ni PRRD, and a certain ex-cabinet official told me na kilala mo naman siya, yung mga dalawa sila, no? Yung isa kilala mo talaga, no? Dalawa silang ex-cabinet officials. Yung isa kilala mo, and ito kilala mo rin. Kilala mo rin naman ito, no? So pareho naman silang kilala mo, Byron. Ayoko na lang silang pakalanan, baka ayaw naman nila ma-associate sa isang American colony traitor. So hayaan na natin sila. So sabi nila kasi sa akin, PR, kasi sa government kasi, may mga sub-bureaucrats yan, di ba? Lalo yung mga plantilla, di ba? Kasi sila talaga yung nagpa-process ng mga policies, ganyan. So doon na nagkakaroon ng problema pagdating dun sa level. Pag presidente nagbaba ng utos, yung mga nasa baba, pag against sila, i-delay nila, hindi nila gagawin. Hahanap sila ng maraming kuning-kuning para ma-delay kasi nga 6 years lang naman eh. So, pwede mo siyang pahabain ng i-delay. So, may mga talks. Well, talks are not negotiation. Parang dalawa, Byron. Nagtok-talk tayo ngayon. Are we negotiating? O, hindi pa pwede yung ganun. So, parang sinasabi mo, sana na lang talagang nagkaroon ng talk before the action. Ito kasi, pwede mo kasi siyang i-clarify. Ano ba to? Diba? What is this? Kasi as far as the international community is concerned, it's still a disputed area. Wala naman nagsasabi na tayo may sovereignty dyan, no? And nobody's also believing that China has the sovereignty there. So we are two countries claiming sovereignty. So ang gagawin mo, mag-aaway talaga kayo. So ang tanong, pwede mo namang gawin yan, no? If you like to do that, you can always do that, and there is an art of escalating something in order for you to have a good condition
for negotiation, yung tinatawag na mutually hurting stalemate, and maybe the president is gunning for that, and maybe he read it somewhere or someone gave a policy paper to him before, and they already forgot, and then that they are now they're now destroying the background of that person that they consulted before regarding this issue. And those are just like speculation, but maybe the president is gunning for that moment, a mutually hurting stalemate. But that is a very but in order for you to do that, you must be a good tactician. So eto, sa tingin mo, this is a miscommunication for both countries? I'm not really sure. I cannot say anything in relation to facts, but I can only speculate na you didn't ask. Hindi kayo nag-usap muna. And as we can see how it escalated, the Chinese side told the Philippines na don't do anything that could create problems or something like that. So, which is a normal reaction in a territorial dispute. Pero the thing is, they already have an effective occupation of the shoal. Now, if you would like to reverse that, you must be willing to physically remove Chinese presence there. So if you think you can do that, go ahead, do that, and nobody's stopping you, and just be prepared for the consequences. Pero kunwari ikaw gawin kang advisor, hindi lang yung magpasa ng papers. Advisor talaga, what would you advise the president dito sa sitwasyon na to na both are really, alam mo yun, parang pinaapoy, hindi ko alam kung sinasadya ba ng ilang media to na pinapaapoy talaga. What advice would you give the president? Well, have an end goal. You should have an end game. And that end game must be realistic. So from that end game, you devise steps on how you can reach that end game. So, ano ba yung end game? I actually lectured before in Nika, nung mahal pa nila ako. Ngayon komunista ka na. Ako rin komunista. Okay. So, ano dapat? Terrorist. Naku po, patay ka pag ginawa ka ng terorista niyan. O paano yung idol mo, si Tevez? O, terorista. Gano'n na ngayon, pagkakokontra ka? Ang birang buhay. Anyway. So, ano yung advice mo sa ating presidente? Have an end goal. And that end goal should be realistic. Ngayon, dahil 6 years ka lang dyan, kasi ang problema kasi sa atin, Byron, mahirap tayong kausap because structurally speaking of our government, okay, we change president every 6 years. That means we change foreign policy every 6 years. So halimbawa, itong kausap mo na hindi naman sila nag-change. So pag nakipag-agree sila sa'yo, tapos nakikita nila, Diyos ko, paano naman niya ito i-implement? Pagdating ng bagong presidente, pwedeng iba na naman yung polisiya. So paano kasi seryosohin ng ganon? Okay? So now we have to think we have to find a way. I don't know the exact way of how to do it, given our bureaucracy, on how to make sure that whatever that we're going to agree with China will be implemented. Hindi yung tipong may nagsalita lang dyan na ayaw namin sa likuran ng aming embahada, ang mga kuning-kuning, tanggalin nyo ito. So, you need to have a realistic end game. You need to ensure that there will be a continuity of policy and implementation. And of course, ano ba yung realistic? The realistic end game must start from the fact. The fact of the situation is, one, the South China Sea arbitration decision said na yung Scarborough Shoal is traditional fishing grounds ng Chinese and Filipino, may Vietnamese pa and other nationalities. Second fact, China
effectively occupies the shoal. Now, you have to consider those facts. You don't need to accept China's sovereignty in order to negotiate balancing the interests ng inyong mga mangingisda. Because that is what the South China Sea arbitration implies na gagawin mo. Kasi pareho nating traditional fishing ground eh. And actually, we don't even have to go to the Hague in order to know that. Na pareho natin siyang traditional fishing ground. So ang gagawin mo, mag-negotiate ka ngayon. And kailangan na paano ba natin magkakaroon tayo ng sustainable management ng fishing dito? Paano ang ating pwede ba tayo mag-joint ventures? Kasi the problem of our fishermen, Byron, is not really that they can fish. The problem is the lack of industrialization ng ating fishing industries. Hanggang ngayon, hanggang ngayon kinabubuhay pa rin ng mga mangingisda, pupunta dyan sila sa laot at mangingisda. If it's already an industrialized fishing sector, may mga value added na na imbis na halimbawa ibenta nila yung isda as fresh, pwede na silang mag-process na isda na may mga rekado na breaded na katulad sa ibang bansa. Alam mo yan, Byron, di ba? Pag pupunta ka ng supermarket, makakakita ka ng mga isda na nakapack tapos breaded na siya. Oh. Hindi, eto. Sorry kasi yung ano ko sa Zoom. Anyway, yung punta lang muna tayo sa tinanong ko na sa ito yung sa ginawa ng Pilipinas na sinama yung Navy at tapos pinuna nga nito ni Robin Padilla na medyo hindi maganda na sinama yung Navy. Sa tingin mo ba tama yung sinasabi ni Senator Robin na dapat Coast Guard lang, wag magsama ng Navy? Well, meron kasi ibang rules of engagement, gray to gray, white to white. So, hindi ka talaga magsasama ng international law. Talagang ang Coast Guard. That's the rules of engagement, white to white, gray to gray. So, pagka Coast Guard kailangan Coast Guard din ang yes, white to white, gray to gray. Yung argument nung sa kabila na kesyo, yung Coast Guard nila it's under the military, not a civilian in nature. Then put the Coast Guard under the AFP. So basta ko ano dapat yung ano. So etong sa tingin mo itong white to white. White to white, gray to gray. Pagpasok ng Navy, ng US Navy, would you think ito isa sa mga nagpa-escalate sa sitwasyon? Yes, of course. Kasi nga let's have a objective view, no? Para tayo nagti-chess, Byron, no? If I move this pawn, what do I expect that the other player would do? At why would I be surprised that they would do it? Diba? So, ako parang it is a strategic situation. So, whatever you do will have a countermeasure. So, kung ikaw talaga ay nag-iisip strategically, why would you be surprised about their movement? Kasi dapat nakita mo na ganun yung mangyayari. So ito ngayon, di ba, tinanggal natin yung kung ano man tawag doon sa tali na yon. Tapos nag-response ang ng China. Sinabi nila, nag-warning sila. Mukhang parang dire-diretso na to eh. Would you see it na dire-diretso na ba talaga mag-escalate tong pangyayari na to? Or is there any way to stop the escalation somehow? Kasi alam mo nakakatakot nag-warning na yung China na kesyo pagka tinuloy-tuloy nyo pa to, maghanda na talaga. Do you think may pag-asa pa na matigil ito? O talagang wala? Panalo na si Sam? Panalo na sina? Uncle Sam. Parang ito gusto niya eh. Well, as a proud American colony traitor, yun talaga ang gusto ni Uncle Sam because alam mo naman ang kanilang naval doctrine, no? This is something that Filipinos should know. Meron talaga silang escalation doctrine na i-escalate na yung situation tapos hihinto sila at some point. So right now, tayo ang Pilipinas, nandun na tayo, nakapaloob na tayo dun sa kanilang framework kung kailan maghihinto yung escalation. So
So, I don't know. Well, yun talaga yun kasi it's the US Navy that's there, no? It's not even our Navy. 'Di ba? So, ibig sabihin, You mean titigil sila after nilang i-ano to? Udyokin yung kabilang bansa? yes, they are actually provoking. Kasi nga, we have to connect this with what's happening in Ukraine, Russia. Now, kasi China kasi is the balance holder there, no? Kung, kung kanino, kasi kailangan na siya isettle, Byron. You know, the conflict has already been, 2 years. Ano gusto niyo ma-achieve dyan sa Ukraine, Russia? And Europe is now, my God, baka pag tumagal to, baka bumalik sa Middle Ages ang Europe, no? Sa sobrang tagal ng conflict na ito, mauubusan na sila ng salapi. So, kailangan na itong isettle. Now, China is the key, no? Kasi kung kanino siya, kung ano yung gusto niya, no? China has the ability to shape the post-settlement of Ukraine and Russia. Ganun kasimple. Now, of course, they would like to have the EU and especially the United States, it would like to have a leverage against China. Now, wait, do not give too much to the Russian, otherwise we will create a conflict in your backyard. So we are a pawn, no? We are a pawn in the grand strategic chessboard that's going on right now in the world. The US Navy do not care about the fish. Do they really, gaano ba tayo katanga? Ay, pwede ba yung sabihin? Oo. Hindi, gaano ba tayo katanga, Byron, na naniniwala tayo, ang ng United States, how much are they spending for a Navy to deploy a naval ship? How much do you think? I don't know, maybe mababa na siguro dyan, $100,000, no? Ganun ba tayo kataya? Naniniwala tayo na deploy 100,000, at least $100,000 operation to the, where is the United States? They deploy it to, no? That's 40,000 kilometers from them, at sinusweldohan nila yung mga tao dyan, and then they're spending that much money in order for us to fish. So ibig mo sabihin talagang ano lang to? Because of the Ukraine and Russia, tapos Marami pang iba. You have to remember that China and the United States ay may trade war. Mukhang hindi nagtatagumpay ang United States at trade war nila sa China. Di ba? Yung hinarang nila yung Huawei. Bigla ang Huawei nag-release ng kauna-unahang telepono na na pwede kang tumawag ng satellite phone. Tapos parang binan pa nila yung iPhone sa ano lang naman, no, sa government officials. So nag-retaliate ang China dun sa trade war. And itong paggamit ng Navy, yung itong pagpo-project ng iyong naval power, this has already been in the tradition of the world, especially of the West, especially kung gusto nilang magkaroon ng trade concession. The United States did that first to Japan, no, in the mid-19th century. Ayaw makipag-trade ng Japan. Japan is so close, nakikipag-trade lang sa China at sa Netherlands. Gusto makipag-trade, gustong pabukahin ni Uncle Sam ang pabukakain ni Uncle Sam ang mga Hapon. Ayaw ng mga Hapon. So, ginamit nila yung Navy nila para i-open ang trade ng Japan. So, it's continuing right now. Whether or not we can fish, it has nothing to, the United States doesn't care. Ito, sa mga kasi may mga nagko-comment dito, basahin ko na lang yung parang ang dating nito, ito na yung time na tinutulungan tayo ng Amerika. Yan ang lagi nilang script Ito na yung time na tinutulungan tayo ng Amerika, bakit di pa tayo pumayag, naaapi na tayo. Yan ang lagi nilang sinasabi. Well, hindi naman kasi ako hindi kasi ako nanonood ng telenovela para madala sa ganyang argumento, no. Walang naaapi. We are in a territorial dispute. Walang naaapi sa territorial dispute. Para nyo namang sinabi na si Manny Pacquiao na nakikipag-boxing at binubugbog siya doon ng kalaban niya, parang sinasabi yung naaapi siya. No. Ibig sabihin na diniyado siya. So, well, you can always, ako naman is,
if the decision makers in Malacanang of the American colony, think na magaganda ang pupuntahan nito, there's only one way to find out. And that is to pursue this course of action in its fullest. Pero meron naman ditong iba na katulad namin na tinatawag na traitor, American colony traitor. Sinasabi namin na, wait lang, no? Parang papuntang bangin yan. Kung gusto mo namang itry, kung papunta talagang bangin. Bakit napipigilan? It's a free country, no? It's a free country, Byron. So what do you see this coming mga sa tingin mo ikaw bilang international expert talaga? Well, ganito naman yan, Byron. If they would like to escalate, if the Philippines would like to pursue escalation, it's okay. Mag-uumpisa naman kasi yan, no? Economic muna. Pwede namang gawin ng China is i-block yung mga exports natin sa China. Hindi naman tayo nag-export, puro import. Nag-export tayo. Ano ba? Nag-export tayo sa China. So, for example, we're the number 2 exporter ng mga saging. Di ba, alam niyo bang nangyari nung panahon ni Pinoy, di ba? Ganyan din naman ang ginawa natin nung panahon ni Pinoy. Laban-laban. Ginawa ng China. Anong ginawa ng China? Okay. Hindi na kami bibili ng saging. So, sinong presidente ang nakapagbalik ng saging trade natin sa China? Sino? PRRD? Hindi ba si Dilip? Hindi naman siguro si Bongbong, no? Baka naman i-claim yan ng mga supporters si Bongbong Marcos at siya nakapagbalik. Ganun naman yan eh. Gusto mong i-escalate? Sige. Kasi hindi naman niya magpapasabugan kagad, Byron, no? It's so expensive to use your weapons, no? Muna, dahan-dahan mo magre-retaliate muna kayo. So pwedeng gawin ng Pilipinas is okay, kung gusto mo i-pursue yan, kung iba ng China yung kanilang yung banana mo, iban mo rin for example si Enrique Razon na may business dito meron dito port business. Pwede mo rin sabihin sa China, kung i-escalate nyo ito, ipapasara namin ang I think 7 SM dyan sa China. Pwedeng ganon. Tapang kailangan may ganung tapang, Byron. Or pwede sabihin nila na, i-escalate nyo ito, ipauuwi namin yung Oishi. Pauuwi namin, papaalisin namin dyan sa China. Sabihin gano'n ng Pilipinas, hindi na kayo makakakain ng Oishi. Hindi nyo na magagamit yung port ni Enrique Razon. Papasara namin kay Enrique Razon yung port niya dyan sa... Ganun ang magandang retaliation. Kaya ba natin yun? Well, seryoso, di ba seryoso sila? Sabi nila naapi tayo. Yun ng banat sabihin ng China, ibaba namin yung banana. Okay, di papatigilin namin yung business dyan ni Enrique Razon. Yung port business niya. Mawalan kayo ng income tax. Mawalan kayo ng revenue from the tax na binabayaran ni Enrique Razon. Ang dami pa nagtatanong dito tungkol doon sa mga post mo. Pwede ko bang itanong? Ay, hindi po pwede yan. Ano yan? Anyway, sige. So, you think naman, kasi yung iba may mga nagsasabi dito, sinasabi nila nakakatakot na, hindi kaya magkagera pa ito dahil sa nangyayaring ganito. Hindi pa yan dadating ng gera. Mag-escalate. Di ba sabi ko nga sa'yo, merong escalation doctrine ang US Navy. So, meron silang threshold na papaabutin nila yan short of war. Now, the danger is the miscalculation. Okay? Miscalculation on both sides. And we have to also remember that US elections ay sa November 2024. At si Biden ay dehado. And meron na itong parallel. Ito kasi nakita sa US election. Ewan ko na kwenta lang naman din sa akin na pag si Trump daw, I don't know if he would win itong election na to, mukhang bababa yung hihinahon ng Amerika. Temperature.
Well, Do you think it's true? Tama ba yun? Naku, naputol na. Sas, are you there? Mukhang kinain na ng Amerika. Ayan, yan. Yung signal mo, mukhang hindi ka ata nagbabayad ng internet. Hindi ka ba sponsor ng China? Nawala. Nawala ka na. Ayun na, naputol na. Hello. Yung internet mo medyo naglolo ko. Hello, testing, 1, 2, 3. Ayun, naputol na po si Sas, mga kaibigan. Pagpasensya nyo na, naputol na po siya. Wait ko lang, tatanong ko lang kung makakabalik pa siya. Naputol ka na. Wait lang, ito, tingnan natin ha. Umiinit na eh, oo nga eh. Alam mo naman ang buhay natin ngayon eh. Antayin lang ang sagot ha. Inaantay ko lang yung sagot ni Madam Sas. Anyway, syempre, alam nyo, ito lang ha, sinasabi kasi ni Sas palagi, ang problema, real time tong video na to, real time. Ang problema kasi sa ilang mga nag-a-analyze, hindi base doon sa una-una, 'di ba, yung sinasabi nila matagal na nag-uusap ang China at kasi meron siyang meron siyang isang interview dito sa One News ba ito, yung sa TV5, na sinabi nilang matagal naman na nag-uusap ang Pilipinas at ang China at parang sinasabi nila na hindi nagiging effective yung usapan. So kaya nga kailangan natin ng tulong ganito. Ang sinasabi naman ni Sas is something na hindi naman talaga merong negosasyon. More on, kasi kung merong negosasyon, dapat dokumentado ang lahat. Ang problema, walang negosasyon. More on, dakdakan lang ng kabila at kaliwang, lalong-lalo na mga media. Wag ho tayo masyado nagpapaniwala sa media dahil ang media minsan kung ano yung mainit, ano yung masarap, idikdik. Ika nga. Alam mo naman sa Pilipinas 'di ba? Kailangan masarap ang dikdikan. Pag hindi masarap ang dikdikan, ano 'yon? Kunwari, kung ano yung mainit na issue, 'yun ang ikikerry ng media. 'Di ba? Pinutol ng Pilipinas ang tali. Mga ganyan. Ang pangit naman kung walang ganun. 'Di ba? Sabi dito, idol ko si Banat Bay, pero pagdating sa West Philippine Sea, walang alam. Ha? Alam mo, ito lang masasabi ko. Kaya nga po tayo kumakausap ng eksperto. Kasi ang problema sa atin, sa Pilipinas, lahat tayo piling eksperto. Hindi talaga ho. Kaya ako, aminado ko, in terms of foreign policy approach sa ganyan, hindi ako magmamagaling. Hindi ako katulad ni Libayan. Nagmamagaling. Yeah. Kaya nga po, kinakausap ko mga katulad ni Sas. Bakit to? Itong tao na ito talagang nag-aral, meron no talagang diploma at hindi lang ho yan kwento-kwento, nagtuturo pa ho yan ng international law. Talagang masasabi mong hindi basta-basta sa chismis nakikinig. Ika nga. Siya ho pinag-aaralan niya. Kaya kailangan kaya ko nga ini-interview, di ba? Tayo, bumabase lang tayo kung ano yung sinasabi ng eksperto. Ang problema kasi sa atin, gusto natin magmagaling. Kaya nga to the point, yung iba sa atin nagsasabi, wala ka namang alam, Banat Bay. So, para mo na sinabing, ikaw may alam, ako wala. Kaya nga natin ini-interview yung tao para nga magkaalam tayo Tama, mali. Diba, yun ang problema sa atin Wala kang alam dyan sa China, binobomban tayo, kawawa na tayo. So, ikaw may alam. Nag-aral ba kayo ng international law, foreign policy, mga ganon? Pambira Sas, puro China yan. Hindi po ako pro-China. Mag-a-apply nga ako ng US Embassy ng May interview nga ako Bakit pro-China po?
Alam mo, minsan kasi sa atin, porket babalik daw si Sas, antay nyo. Ang problema kasi sa atin, basta lang tayo makahirit. Na hindi pro-China ka. Hindi ko kami pro-China. Ina-analyze ho natin yung mga totoong nangyari noong mga nakaraan. Ang problema kasi sa atin, nagpapasulsul tayo eh. Ang hilig natin yung mga Pilipino, nagpapasulsul sa mga tabi-tabi dyan, yung mga naghihirit-hirit dyan. Oh, wait lang, ayan na. Oh, ayan na. Ayan na. Pasok! Mga suka yan! Ayan tayo. Ito na, pumapasok na. Ayan, American Colony Traitor. Ipapahamak mo talaga ako sa mga ginagawa mong yan. Okay, I'm back. Ayan. Hindi kasi may mga humihirit dito na pro-China ka kasi daw. Well, wala naman akong pakialam. Ano nga ako, American Colony Traitor? Okay lang naman. Tawagin niyo ako ng pro-China or whatever. Eh, hindi naman yun ang magdedetermine kung ano magiging future ng Pilipinas, no? Ang magiging future ng Pilipinas dito is kung I don't know kung magiging refugee ba tayo in the future, pero hindi ko alam kung saan tayo pupunta, kung refugee tayo, no? Or hindi. Yun naman. It doesn't really matter, you know, what matters is what is actually going to happen to the country if it escalated. It doesn't really matter if you believe me or not, but you have to imagine the future of the country. Ngayon, kung sa tingin mo, yung foreign policy ni Bongbong will lead the country to the promised land, wala namang pumipigil. You can't. Pero yung sinasabi ng iba na, hindi naman ibig sabihin na pumalag tayo, gera na ang gusto natin. Di ba? Sabi ko nga, di ba, hindi ka papapasabugan ng kung ano mang dapat sumabog. Kasi nga, mahal mag-manufacture ng bomba. Sinasabi ko na nga, ganito ang pwedeng maging escalation. Papalag ka, papalagan China. Handa ka ba sa gagawin nila? Kaya parang katulad ko, sabi ko nga sa iyo, di ba, ito ang aking policy. Yung mga gusto ng confrontation sa China, ito ang pinakamainam na paraan. Okay? Pwedeng gawin ng China is iba ng ating mga saging sa mainland. So, I think that's around 3 billion US dollars na trade. I can't remember the exact thing, pero around that. Ngayon, pag ginawa yun ng China, ang gawin ninyo, ito, kagad nakikita ko na argument nila. O sige, iba nila saging, at least may isda tayo. Okay, kung makapangisda ka nga, paano sila alis? Hindi nga sila alis, diba? Nandyan lang kayo, stand off lang kayo eh. Katulad nung kay Pinoy eh. Kasi may mga nakakita, ewan ko kung napanood mo sa video, talagang ginigit-git yung mga fishersman natin, yung mga mangingisda natin. Hindi pa ba papalag ng... kasi yun yung mga reaction ng mga makikita ng isip. Kailangan lumaban na kaagad tayo kasi... Gusto nga nilang lumaban para sa isda, lumaban sila. Wala namang, alam mo Byron, ito lang yan eh. Kung gusto mong ipadala yung anak mo, yung binata mong anak para magpaka-dead sa isda, you can always do that. That is always an option. Okay? But ako, meron akong sinasabi bilang American Colony Traitor na I think there is a better way other than dying for fish. Ayun lang naman kung may gustong makinig. Pero if they think that fish is worth dying for, they can always do that, Myron, ha? Wala mo bang ibang pwedeng pangisdaan tayo? Ba't kailangan tayo Ako, ewan ko, meron bang East Philippine Sea? Hindi, pwede naman tayo mangisda, di ba, sa iba? Ba't kailangan magsiksikan doon? Well, actually, nangingisda na talaga tayo sa iba. Matagal na. So, kung hindi alam ng mga tao, tayo ay nangingisda na sa katubigan ng Papua New Guinea. Ngayon, yung Papua New Guinea, kasi nga, itong Papua New Guinea, mayaman yung palisdaan nila sa, I think it's blue marlin tuna or tuna, basta bluefin tuna or something like that. Basta, karamihan ng tuna natin galing ng Papua New Guinea. So nandun sila. So ang ginawa ng Papua New Guinea, and dami-dami nang nangingisda dito sa palaisdaan namin. So ang ginawa nila, leche.
ginawa nila, nakipag joint fishing agreement sila. So ang agreement natin sa Papua New Guinea, Naputol ka na naman. Off mo muna yung mga ano mo dyan. Wait lang, nawala na naman po si Sas. Tama, maganda ito. Sabi nga nito isa, fish is worth dying for. Ayan. Tama nga naman ano. Bakit naman natin kailangan magsiksikan doon? Ang dami naman pwede natin kuha na ng isda. 'Di ba? Hindi, nasa China po si ano, si Sas dahil ewan ko kung anong ginagawa niya to. Nag-aaral po siya, nag-aaral po siya. And, ayan, yan. Ayan, bumalik siya, bumalik. Ah. Ayan na. Hala. Ay. Ayan na, bumalik ka na. Nagbabayad ka ba kasi ng internet mo dyan o sinasabotay ka talaga ni Uncle Sam? Hello? Hello, telephone? Hello? Hello? Kapi muna tayo habang inaantay natin. Basa-basa tayo. Ang babaw naman ng reason mo sa fish territory po ang stud, hindi natin, hindi isda. O sige, pasagot natin yan kay sabi ni Alan Angeles, pasagot natin ito. Nawala na naman si Mrs. Mrs., how are you? Where are you? Wala na naman. Hindi, alam mo, maganda yung sinabi niya ha. Kaya nga, kaya kailangan talaga natin ng isang eksperto pagdating po sa ganito di ba? Sabi niya nga, meron namang tayong ibang pinangingisdaan sa Papua New Guinea na kung saan meron tayong parang trade agreement with them. Actually, dati naman tayo may trade agreement with China. Ang problema lang, nung panahon daw ni Pinoy, nagkalabuan. Okay? Yan na. Hello. Ayun na. Lut. Kasi na. Are you there? Mukhang di makapasok si Sas Mukhang niyayari Ayan no. Yung iba galit na galit Bakit ba hindi naman pinagtatanggolo ang China? Tama they're just talking what will gonna happen, sabi ng isa. Panahon ni PRRD, hindi naman ata magulo ng ganyan. Correct. Hindi kasi nga sinasabi ni Sas, paulit-ulit niya sinasabi, it's just a matter of yung parang chess. Anong ina-expect mo? May ginawa tayo, siyempre magre-retaliate yung isa. Tapos pag may ginawa na naman tayong bago, magre-retaliate na naman. Ganun na mangyayari. Eto. Hello, Miss Sas. Sas. Asan ka na? Ay, naku, huwag ka mag-chat. Mababasa yan ng iba. Wait lang. Nakikita kita. Sabi niya. Hindi kita nakikita. Yung internet mo. Ayan na, yung audio mo. Asang lupalop ka ba? Gumagamit ka ba ng VPN? Lapit-lapit ka sa modem mo. Sabi ko sa'yo, magkape tayo Puntahan kita sa China. Pag pinuntahan kaya kita sa China, bigyan pa ako ng US ng tourist visa ko. Saan ka huling nagpunta? Sa China.
Wait lang, babalik ako. Okay, waiting. Don't, nag-iinit si si Miss Sas. Ah. Ayun nga yung nililinaw natin dito ha, para lang sa kaalaman ng iba. Kasi baka na naman na yung iba diyan nakala kinakampihan ng ang China. Hindi ho natin kinakampihan ng China. Tinatanong natin sa isang international expert, ano ang mga posibleng mangyari? Okay? Kasi yung opinion naman niya ay opinion base sa kasaysayan ng buong mundo, kasi yan nga ho ang kanyang inaral. Okay? Ngayon, wala naman ho huwag kayo mag-alala dahil hindi naman po siya parte ng gumagawa ng foreign policy ng Pilipinas. So kung mahal na mahal nyo si Uncle Sam, o di kaya imahal nyo ang China, wala naman po epekto ang sinasabi ni Sas. Ngayon, kung pinipigilan nyo lang na malaman ng tao ang posibleng mangyari, abay pambihira, wag ko kayong diktador. Diba? Ayaan nyo magsalita yung tao para sabihin niya yung sa tingin niyang posibleng mangyari na naaayon sa mga pinag-aralan niya. Diba? Kasi iba dyan, galit na galit eh. Hindi wag kayo makinig kung ayaw nyo. Hindi ba? Galit na galit kayo eh. Eto na. Eto. Antayin tayo lang natin. Kumuha siguro na nagbayad lang ng ng internet si Sas dahil sa mukhang hindi ata tayo makaka-live ng ganito. Joke lang Gusto kasi nila sila lang ang may opinion. Oo nga eh. Alam mo, ako sa totoo lang wala naman akong pakialam. Hindi naman sa walang pakialam, pero syempre iba naman yung aking lalong-lalo na sa Banat by Live eh. Kahapon nga nakalagay yan sa aking isa sa mga dapat ko i-discuss. Hindi ko muna diniscuss dahil nga gusto ko munang alamin kung ano yung mga kwento tungkol dito. Lalong-lalo na kay Sas. Ang hirap pa naman interview ni Sas. Busy. Ay, maraming salamat, Lynn Tamori. Arigato gozaimasu. Diba? Hindi kasi alam mo minsan komplikadong bagay. Napaka-komplikadong bagay ho nito dahil maaaring gumatong tayo sa away na hindi naman dapat. 'Di ba? Ayan na. Ayan, dali. Ayan na. Sas, are you there? Napanood niyo yung road rage? Na huling road rage na nireact ko? Alam mo, isa sa nagpa-escalate doon sa usapan na yon, yung mga amuyong. Tanggalin mo yung amuyong doon. Yung kunwari pinipigilan pero sa totoo lang, mas lalong tumatapang pinipigilan. Wag kasi tayong amuyong na, hindi, ilalaban tayo, inapi tayo eh. Eto na, si Tita Ed, maraming salamat. Ay, nako, ay mali. Eto. Ayan. Thank you, Tita Ed V. From Australia. Tama ba? Australia ba yan? Wala pa! Sas, wala pa! Huwag ka dyan mag-chat. Hindi, alam mo, sabi ko nga sa inyo, yung mga nagmamagaling dyan, wala kang alam sa international law. Kaya nga tayo nag-i-interview eh. Isipin mo, halimbawa, eto, ako mag-interview ako ng isang magaling magkomento sa sports. Sasabihin, wala ka namang alam sa basketball. Gago ka pala eh. Kaya nga ako nag-i-interview eh. Para malaman eh. Kasi kaya nga tayo kumuha ng expert eh. Mas magaling ka pa eh. Sorry naman. Mainit ang ulo. Round rage na. Ayan na. Okay na. Ano man nangyari sa'yo? Alam mo naman, iniiwasan ko ang mga CIA, ganyan. Ano na, yung mga iba nag-iinit ang ulo dito kasi pro-China ka daw, ganyan-ganyan. Hindi, ano yung sinabi? Ano yung sabi, hindi naman daw para sa isda. Yung bago tayo naputol, ang babaw ko daw kasi, di mo,
Hindi daw para sa isda. Di lang naman daw isda, teritoryo ang pinag-uusapan dito. Ang ating dagat. Okay. Okay. Alam niyo po ba kung paano magiging teritoryo niyo ang isang lugar sa planet Earth? What does it require for it to be your territory? Alam niyo po ba? So bago po tayo magsabi na lumalaban tayo para sa teritoryo, alamin niyo muna ano po ba paano po ba nagiging teritoryo mo ang isang portion ng Earth? May quiz pa pala dito. Pambira mo. Oh, may quiz. May quiz yan. Mga tanso dyan na nakikinig, may tanong. Paano Ang ba? tanong ko, Sige. paano mo nagiging teritoryo ang isang lugar sa planet Earth? Ano po ba ang kailangan? Halimbawa, sabihin ko na, pwede ko bang sabihin na pumunta ako ng gitna ng Pacific Ocean at sabihin ko teritoryo ko to? Yung pumunta ng moon. Oh, pwede ba yan? Pwede ba yan na na sabihin nila yung buwan ay territory? Ganito po yan. You need international recognition for something to be part of your territory. That's it. It has to be international recognized. Ibig sabihin, lahat, it's unassailable. Lahat ng mga bansa ay sinasabi na, yan ay parte ng teritoryo ng Pilipinas. Quiz. Sino pong bansa maliban sa Pilipinas ang nagsasabi na ang Scarborough Shoal ay teritoryo ng Pilipinas? Lahat naman, di ba? Walang ganun! Walang ganun! Sino ba nagsasabing teritoryo natin yun? Di tayo! Tayo! Mga Pilipino! Maliban... Yung decision na lagi natin... Walang ganun! Walang ganun. Ang nakalagay po nabasa kasi ito naman to mga tao, hindi nagbabasa hindi kasi tayo mahilig magbasa eh. So paragraph, basahin niyo po sa paragraph 806, para tayong dating daan, no? Pero seryoso ako, no? Hindi, nasa talata, yan naman basa. Yan ang sinasabi nila eh. Di ba meron ngang decision ng international, ang UN, ganito, na atin yan? Hindi ba yun yun? Ito Byron. Byron. Dahil hindi ka naman lubos-lubos na nagtitiwala sa akin. Ang gawin mo, di ba, meron ka dyan browser. May browser ka dyan. Okay. Punta ka sa website ng Permanent Court of Arbitration. Para tayo ay klaro, no? Klaro. Okay. Punta ka ng website ng PCA. Okay. Punta ka dun sa cases. Click mo yung cases. Okay. Tapos punta ka dun sa interstate arbitration. Yung past interstate. Kasi makikita mo dyan yung South China Sea arbitration eh. I-control F mo na lang para mabilis. Okay. Okay. I-download mo yung award. Tapos? I-download mo yung award, Byron. Ito naman hindi ako I-download mo muna. Ulitin nga natin. Akala ko hindi seryoso. Sige. Byron, alam kong Byron hindi ka nagtitiwala sa akin eh. So kailangan Byron makita ng dalawang mata mo, no? Dalawang mata mo. Punta ka ng website ng Permanent Court of Arbitration, PCA lang yan, PCA something. Yung mga nakikinig puntahan nyo yung website ng Permanent Court of Arbitration. Okay, nandito na ako. Pasok. Okay, punta ka sa cases. Birang haba. Cases. Ano yung... punta ka dun sa interstate arbitration. Basta past interstate arbitration. Merong arrow yan. Tapos ano mo. Ano ba? Ito ba yung PCA arbitration rules? Hindi. Iba yun. Yeah. Meron dyan. Nakita mo na. Nasa South China Sea arbitration ka na ba na page? Dali. South China Sea. Wait. Hindi. Wala eh. Di ba i-click mo yung cases? Nasa taas. Okay? Tapos, punta ka dun sa past cases. Ibaba mo. Makikita mo dyan. Past cases. Okay. Kita nyo. Tapos, hanapin mo na lang dun yung South China Sea arbitration. Ano yan? 2013-19. Ayan. 2013. Kita mo. Dali, dami nito eh. 2000.
Hindi interstate eh. Interstate arbitration ba ang ano? Yes, 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 yes. Tingnan mo yung 2013-19. The South China Sea. Oh, Okay. click mo yan. Sana yung mga nanonood din sa'yo ginagawa yan, no? Tapos punta ka doon sa award. Award. Or, Doon tayo sa award. Award. I-click mo i-download mo yung award. okay. Na-download mo na. Pasa. Ito na. Ano dito? Okay. Ngayon, puntahan mo yung paragraph 805. 8. Nasa page 315 yan or 337 pag PDF page. Of traditional fishing, yun ba yun? Yes, basahin mo yung 805. Based on the record before the tribunal is of the view that Scarborough Shoal has been a traditional fishing ground for fishermen of many nationality including the Philippines, China, Taiwan, and Vietnam. Yun. So, Okay. So, walang territory pinag-uusapan dito. oo. So, basahin mo yung basahin mo yung last sentence ng paragraph na yan. With respect to Scarborough Shoal, the tribunal accept that the claims of both the Philippines and China to have traditionally fished at the shoal are accurate in advance in good faith. Meaning, so pareho nating traditional fishing ground ang Scarborough Shoal. palakpakan. Pero ganito. So, bakit laging ginagamit ito in terms of news at sinasabing ito ang proof na atin yan? So, it's wrong? Kasi nga, kaya it's wrong. Ano yung basis mo? Kailangan nga for a portion of the world to be part of your territory, there must be international recognition that it is your territory. Now, nobody accepts that Scarborough Shoal is China's territory, and nobody else accepts that Scarborough Shoal is Philippine territory. So pareho tayong nasa wala. So pareho lang tayong nagkiklaim. Pero the rest of the world do not agree with either of us. Even the United States doesn't say that Scarborough Shoal is part of our territory because the territory of the Philippines ends 12 nautical miles from its baseline. Yan ang sinabit natin sa United Nations. Ano ko pinagsasabihin itong mga taong to? Scarborough Shoal, it's outside the 12 nautical miles. So, ibig mo sabihin, kasi paulit-ulit yan na sinasabi, yan ang binabangga ng tao Yan paulit-ulit nga, pero hindi naman kasi nila ini-explain sa mga Pilipino. Bakit hindi ba kasi dapat tatanungin ng mga Pilipino, paano ba nagiging territory ng isang bansa ang territory? Ano yung mga conditions? And the topmost condition is that international recognition that it is part of your territory. So nobody is somehow na na sa atin yan? Wala. So wala except us. Wala sa China. So, sino may-ari tayo dalawa, wala nga. For the world, the Scarborough Shoal is disputed territory. So wala dapat ang may-ari niyan. So dapat join lang tayo. Walang sinasabing walang may-ari. Ang tawag nila dyan is disputed. Ibig sabihin, nagtatalo pa yung dalawang bansa kung kanino yan. So for the rest of the world, it's disputed. Ngayon tayo, dahil disputed naman natin yan, no? Mag-usap na lang tayo kung paano tayong pareho makikinabang dyan. Which is yun din yung sinasabi dito sa binasa na dapat Invento ko ba to, Byron? Ikaw hindi ka nagtitiwala sa akin Anong paragraph yan? 805. 805. Okay. So, ngayon, na ganito ang nangyayari, di para pala tayong tanga na hindi naman sa tanga, pero parang gano'n na nga, nagre-react tayo. Hindi naman tayo, Byron, no? Kasi hindi rin naman tanga si PRRD nung panahon niya, no? So, alam kasi ni PRRD ginagawa niya.
Kasi binanggit yan ni PRD ang traditional fishing ground sa isa niyang zona. 2019. Ewan ko nga kung bakit niya nabanggit yung traditional fishing rights eh. Ewan ko lang Byron. Pero parang meron atang bubuyog na dumapos sa Malacanang ganyan. Anyway, so Kilala ko yun. meron Nandito pa ngayon yun eh. Tuloy. may solusyon. Ang solusyon ay right there staring at our faces. Sinabi na this is ito ang pagkakailam ng ng mundo. That Scarborough Shoal is traditional fishing ground of both Chinese and Filipino fishermen. Hindi lang ito ang arbitration ang may alam niyan. Alam din yan ng mga mangingisda natin na for the longest time in their history, pareho sila na mga mangingisda ng mga Chinese and Filipino, minsan may Vietnamese dyan, na nangingisda sila ng sabay-sabay. Gumulo lang naman ang lahat ng panahon ni Pinoy. Sundan ko yung sinasabi mong dapat pareho tayo. May nagsasabi ito. Binobomba nga tayo eh. Bomba hindi natin. Paano bomba? Yung tinataboy tayo. Di ba supposedly? Kaya nga, kasi nga tayo ay kasi ganito yan. Again, chess. Okay? Think about chess. Pag ako, sasabihin ko akin yan, ano sa tingin mo ang gagawin ng isa? Sabihin niya, akin din yan. Akin din yan. So, on that basis, anong gagawin niya? Itataboy ka niya. Gusto mo, sa'yo lang yan, o di tataboy din kita. Pero pag pupuntahan ko yung China, alam mo, China, pareho naman tayo, alam naman natin ang history ng South China Sea, pareho. Alam natin yung mga mangingisda natin dyan, pareho nangingisda. Bakit hindi na lang tayo mag-joint fishing venture? Iyan bang sinasabi mong joint fishing venture na yan? Nangyari yan kay PRRD? Wala pa nga. Kasi ang negotiation, you have to remember, nung panahon ni PRRD, nanggaling ang relasyon natin sa China, na gusto na natin girahin ang China nung panahon ni Pinoy. Yun ang situation. Nung nanalo si PRRD, kailangan niya munang plantsahin yung nangyari. And it doesn't take 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years to do that. It has to be sustained effort, continuous, at may follow-up, no? And nagkaroon ng pandemic eh. We have to remember nagkaroon ng pandemic. Tapos meron pa dyan mga sub-bureaucrat levels na talagang working against what PRRD wanted. Okay? At alam yan ng kakilala mo. Ay, tapos? Nag-meet kasi noong 2018, pumunta ako ng Pilipinas. Minit pa niya ako sa isang lugar. Huh? Na lugar nila. Hindi sa bahay nila, lugar nila. Doon kami, nagkakape kami. Kinuwento niya sa akin yung mga bagay-bagay na ganyan. Kaya porsigido ako nun kasi nga, kailangan kasi ni PRRD nun ng reinforcement. Kasi nga marami talagang bubuyog sa ilalim na working against the policy. Wala ka na magagawa. Sila ang papupuntahin mo ng China. Silang gaganyan. So, it all boils down to money, no? Of course, there's so much money to be made, Byron, for being anti-China. So, kung gusto niyo talagang magka-Lexus, yumaman, or etc., maging maging katulad kayo nung isang gwaping na intellectual. So, yayaman kayo. Pero ganito, so sinabi mo na ganito nga, medyo may U-turn pa kaya ito? Well, may U-turn yan kung maging sober. Di parang, pabira. Parang, pilagulat ako doon Bakit pagdalasing ba uminit ang ulo? Oo nga, sa bagay. Ang tagal ko na hindi umiinom So, matagal na akong sober. So, wala akong alam dyan Byron. Wala akong alam dyan. Hindi kasi, eto, di ba, na-realize na nga natin na ganyan. Di parang ang usapan dito, talagang kailangan bumalik sa negotiating table pag-usapan. Wala nang iba. Kahit mag-gera kayo dyan, uuwi pa rin yan sa negotiation. Kita mo to Ukraine at Russia, paano
hindi ba sa tingin matatapos yan? Negotiation. Iniisip na lang nila ngayon is kailangan magkaroon sila ng enough leverage para yung outcome ng negotiation after how many Ukrainians died. Tapos nag-negotiate pagkapatay na, no? Yes, ganoon naman talaga yan kasi nga sa ano kasi gera Byron, pag mas marami yung namatay sa iyo, pwede kang humingi ng reparations. So, parang kanina ko pa na ibig mo sabihin, isang reason na talagang kaya nila pinupush to dahil sa pera. There's money sa gera, ganun. Para magkaroon sila. Talaga namang may pera sa gera eh. Parang para magkaroon ng anong tawag dito, bulletproof na sasakyan yung ganun. Nagka-bulletproof nga eh. Hindi ko nga alam nas nauna yun bago yung ma-develop yung yung pantapat natin. Nauna pa yung bulletproof niya sa lupa. May bubomba kaya sa kanya? Hindi mo alam yun. Yung Sinong bulletproof? Yung pinuno ng yung pandagat natin. Gumana po na yun dahil nagkaroon ng luxury car na may bulletproof. Basta, ayoko lang pangalanan kasi yan eh. Basahin na lang natin. Babasahin ko na lang. Para baka ako pang maano eh. Nagka-bulletproof yun. Kaya nga ang marami nagsasabi, 'di ba, sa Senate na humihingi ng ng dagdag para dito sa Ako naman Byron, they deserve it, no? It's a very sensitive position, etc. They deserve it naman, pero dapat naman ibalik naman sa gobyerno yung nasakya. Ako lang medyo nagtaka ako, may bubomba ba sa kanila dito sa Hindi, alam mo, I understand na meron silang ganun kasi ang trabaho ng Coast Guard kasi in fairness sa mga Coast Guard natin trabaho nila hindi lang yan tungkol dyan sa isda-isda. They are also involved in law enforcement pagdating sa dagat. At ang isa sa mga kanilang mga issue is yung drugs. Yung drugs na going through the sea. So ang kalaban mo dyan, Byron, is drug lord. Pero parang di na ata kalaban yung drug lord. Friends na ba? Huwag ganun. O talaga mapapahamak tayo sa mga ginagawa mong yan na porket nandiyan ka na. Madali ba kumuha ng visa dyan? Baka ako naman ang... Mahirap. Actually, mahirap. Alam mo kung ano pinagsasabit ko, Diyos ko, nag-physical exam pa ako, Diyos ko, Lord. Kaiba pala dyan. Anyway. Kakaiba to, sabi ko, ano ba to? Para makikipag-sex ako nito, kailangan may physical examination. Anyway, sige, kung ito na lang, siguro, if ikaw bibigyan ka ng mensahe sa mga Pilipino, kasi mukhang yung ating government part parang sarado na isip eh. Pero mensahe mo sa mga Pilipino na nanonood, nag-o-observe tungkol dito na hindi maintindihan, ano bang pwede nilang gawin? Ako naman, ito naman kasi si Byron, pro-US po talaga siya. Huwag po kayong he's just doing this for fairness ha. So, ang sinisave kita. Salbuhan Embassy, US. Rinig nga, pro-US. Ganito kasi mga friends. Okay naman yan, lumaban, etc. Pero sana alam niyo yung pinapasok ninyo. Kasi, okay lang naman eh. You have to be prepared for whatever consequences ang mangyayari sa gusto niyo tahaking laundas, di ba? Na ano na naman tayo, puro naman tayo mga adults. Yung iba nga, pare-pareho naman tayo naman sa mga matitinong pag-iisip. So alam natin na may mga consequences yung ginagawa natin. So if we think na kaya natin yung consequences and kung sa tingin ninyo is we will have a better outcome than Ukraine, why don't you do it? So there be a better outcome.
outcome ng Ukraine. Hindi, alam mo ito, ang suggestion ko na lang, magturo ka kasi sa lingwahe ng mga Pilipino. Kasi alam mo, kahit nga ako O yan, o nagtuturo, di ba nag-uusap na tayo ngayon sa lingwahe ng mga Pilipino? Kasi nga, alam mo kasi, hindi, ang maganda, ang ano kasi is, hindi na, wala naman silang pakialam sa mga botante, Byron. So, makikinig sila dun sa mga negosyante, sa mga may mga business leaders, no, na gusto akong mag-lecture sa kanila kasi nga, nakikita na nila na, wait lang. Saan ba ito? You know what? Ako'y naniniwala sa tuwid na daan. Sa daan. Ayaw mo sa bagong Pilipinas? Pareho na naman yung daang matuwid sa kabagong Pilipinas. So ako'y naniniwala po sa daang matuwid. The shortest distance, the shortest distance, the shortest distance to our destination, it's a straight. Naputol na naman. Ay, nakasad! Dali, may nahanap lang ako. Naputol na naman po si Sas. Ayan na. Putol ka na naman. Eto. Eto na nga, nabutol na naman. Shortest distance is a straight line. Ika nga. Ay, nako. Marami pa nanonood na. Hindi pala nanonood. Nung dami pala interesado ha. Hindi, alam mo, ganito, makinig lang ha. Ang ganda kasi, kaya alam mo, kaya gusto ko lagi kinakausap to si Sas pagdating sa mga international Kasi nga hindi ho ganun biro yung mga interpretasyon pagdating sa international law. Tayo nga yung batas na nga lang natin sa Pilipinas may mga nanggugulo pa may nag-aayos pa Yan na. Okay na, sabi, okay na. Kaya nga, ito importante na kailangan bawat isa sa atin makinig. Kasi isipin nyo, di ba? Yung laging sinasabing arbitrary ruling na yan. Atin yan. Hindi pala atin. Kasi minsan depende yan sa sino nag-i-interpret di ba? Tulad niyan, pinaliwanag sa atin na hindi natin yan. Sa atin sabi nga ang tawag yan, dispute. Ibig sabihin, wala pang international na nagre-recognize both sa atin at sa China. Ngayon, anong best para gawin yan? Para pag-usapan. Maganda bumalik sa negotiating table, magkaroon talaga ng usapan. Ang problema, walang usapang nagaganap Bakit? Alam mo, eto lang tamaan na yung tamaan, pero minsan kasi, pag meron ka talagang self-interest, ayaw mo na nagkakausap ng direkta yung dalawang partido. Bakit? May gusto kang mangyari. Yung mga nakapaligid, merong self-interest. Gusto nila, ganito, ang paliwanag nga ni Sas, na medyo dudugtungan ko na, gagatungan ko na rin, yung iba dyan na may mera. Isa yun, di ba? At yung sinasabi naman niya sa Amerika, sabi ni Sas, US, sabi ko ng Sas, Sas said that kaya nakakaganyan ng yung US, it's not really for sa atin, hindi para sa Pilipinas. Kung hindi para sa nangyayari doon sa Ukraine at sa Russia and other factors. It's not really they care for us, hindi yun ang usapan. Di ba? So, sana sa atin, wag naman tayong madaling magpapaniwala sa ibang tao. Instead, pakinggan natin yung mga talagang nag-aral patungkol dito at kapwa Pilipino natin na ayaw ipahamak ang bawat Pilipino. Ganun lang naman po kasimple na hindi tayo mapahamak. Dahil eventually, sino mahihirapan pag tayo nagkaroon ng problema sa exporting?
Di ba export natin, pag pinigilan na naman yung export natin ng saging, sino ho ang mawawalan? Tayo. In terms of sa ekonomiya, mas maano tayo mas kailangan natin sila. Sa totoo, ang dami nating ini-import from China. Yung ini-export lang natin, isang ganun lang, wala na, yari na po. 'Di ba po? So sa akin, tama. Tama ho ang sinasabi ng na pag-usapan. Balik ko tayo sa table, 'di ba? Pag-usapan, sandali, tigil mo na tong kasi nangyayari ngayon, naglagay ng tali, pinutol. Sabi ng China, maganda kayo. Tama nga naman. Gagawa sila. Magre-retaliate sila. Tayo na naman. Hindi pwede yan. Retaliate ulit tayo. Hindi retaliate. Hindi ba pwedeng pag-usapan na lang muna natin? Hindi ba pwedeng umupo muna tayo? Kaya nga, alam nyo, dito pumapasok. I'm not religious, pero dito pumapasok. Blessed are the peacemakers. Bakit? Pwede naman nating pag-usapan. Diba? Wala mo nang away. Usap tayo. Magkasundo tayo. Eto, pwede ba? Since this is a dispute island and this is etong tubig na karagatan na to, dapat malaya tayong parehong nakakapangisda. Diba? Respetuhan tayo, which is noon naman, before Pinoy, nagagawa daw yan. Ngayon, dahil nung sa mga ginawa ni Pinoy, may mga nagsulsol, alam naman natin na malapit sa Amerika yun. Lalo na yung talunan. Yung bitter, huwag nyo nang alalahanin kung sino yung bitter na yun. Baka pwedeng pag-usapan natin uli. Yun lang naman, no? Hindi naman natin sinasabing we're giving up doon sa ating gustong mangyari o yung pag-aangkin natin. We're not giving up. We're just telling them, can we not fight and usap na lang? Di ba? Ayaw ng US magkaroon ng negotiation. Correct. Pero may punto rin si Sas doon sa sinabi niya, malapit na eleksyon, malapit ng palit ng Pangulo ng Amerika. Paano? Isipin nyo paano kung pinrobok natin ng pinrobok and we keep on using our advantage na kakampi natin ng Amerika ngayon? Tumutulong sila, di ba? Paano kung napalitan ang foreign policy ng Amerika dahil nagpalit sila ng Pangulo? Magpapalit sila ng Pangulo maraming nagsasabi, hindi ako sure dahil di man ako Amerikano, si Biden mukhang hindi naman nanalo. Si Biden talagang tulong sa atin. Pareho, alam mo yun, pagdating sila ni Marcos, ganun sila paano kung iba? Yung iba na yun na pumalit, ayaw makialam. Di ba? So after itulak tayo ng Amerika, sa gusto nila mangyari, biglang nagpalit sila ng presidente. Tigil niyo yung ginagawa niyo Sinabi sa Navy nila. Tapos bigla tayong tinigilan. Tayo naiwan sa ere, nandun tayo sa dagat. Sandali, ba't nyo kami iniwan? Wala na. Di ba? Kawawa tayo. Tama, mali. Kaya nga wag po tayo magpapaprovoke sa kahit kanino mang bansa. Dahil eventually, ang matitira niyan, tayo pa rin. Di ba? Parang sa pamilya yan. Yung mga kaibigan mo, lumayas ka na dyan sa bahay mo, bla 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 bla. Tapos nung wala ka ng pera, kasi dumidikit lang ng mga kaibigan pag may pera ka Pag wala ka ng pera, iiwan ka sa ere. Sinong babalikan mo? Yung pamilya mo. Yung kapwa, yung mo. Sa atin, ganun na nangyayari. Papadikta tayo sa Amerika. Bla 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 bla. Tapos biglang what if nagbago sila ng foreign policy dahil nagbago sila ng administrasyon, iwan tayo sa ere. Di ba? So, yun lang muna. Maraming salamat. Magbabalik siguro ako mamaya. Pasensya na sa mga napaagaga tayo ng live Okay, maraming salamat po. God bless everyone. See you again next time. Bye-bye. End. Paano ba end? End. Remove.